Yo, di Punggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. At ito na nga no, ombudsman bumitaw na hawak ni Legarda Libiste USB CCTV footage. Video lumabas na, Boeing booking na. At yun, paalala lamang at reaction video lamang. Bahala na kayo kung maniniwala kayo. Hindi. At yun, play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang tapos ang nakakagulat at di umanay questionabling nangyari kay ex-DPWH Undersecretary Cabral matapos mahulog umano sa bangin. At ang biglaang utos sa plano ni Ombudsman sa mga otoridad na kunin ang gadget na di umano'y magsisilbi sanang ebidensya laban sa katiwalian patungkol sa flood control scandal ng gobyerno ngagva. Mukhang tila binuking at binulabog ito ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste, anak ni Loren Legarda, ang di umano'y galawan ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, ombudsman sa mga otoridad, insecure ang mga gadget ni Yusek Cabral. Iniutos ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad sa Benguet na kunin, ingatan at ipreserba ang lahat ng gadget at electronic devices ng yumaong dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, kasunod ng mga ulat na siya ay natagpuang patay matapos umanong mahulog sa bangin malapit sa Buwed River sa Tuba, Benguet. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na mahalagang ma-secure at ma-turn over sa mga investigador sa tamang panahon ang mga naturang gadget bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa mga pangyayari at kalagayan sa likod ng pagkamatay ni Cabral. Ang direktiba ng ombudsman ay inilabas sa gitna ng lumalakas na panawagan na maprotektahan ang mga posibleng ebidensya at testigo, lalo't si Cabral ay isang key official noon ng DPWH na humawak sa budget preparation, infrastructure planning at public-private partnership PP projects ng ahensya. Nauna nang lumutang ang mga pahayag ng ilang mambabatas na ang mga electronic files at record na maaring nasa pag-iingat ni Cabral ay mahalaga sa paglilinaw ng mga aligasyon kaugnay ng DPWH budget insertions at flood control project. Dahil dito, iginiit ng ombudsman na hindi dapat masira, mabura o mawala ng anumang digital evidence habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, hindi naman nakapagpigil at tila matapang na ibinunyag at binuking naman ng matapang na kongresman ng Batangas na si Leandro Libiste ang di umano'y biglaang utos at galawan ni Ben Dalo Boying Rimulya. Ayon pa sa kumpirmadong balita, hindi ilalabas ang katawan hanggat hindi isinusurrender ang cellphone ni Yusek Cabral. Ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste ang isang nakakabahalang update kaugnay ng labi ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos umano siyang kausapin ng pamilya nito. Ayon kay Libiste, ipinaalam sa kanya ng mga anak ni Cabral na sinabihan umano sila ng mga otoridad na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila isinusuko ang cellphone ng yumaong opisyal. Sinabihan ng mga anak ni yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Dagdag pa ng kongresista, ang kondisyong ito ay ipinatutupad kahit wala pang kasong naisampa laban kay Cabral sa alinmang hukuman. Isang sitwasyong ayon sa kanya ay nagbubukas ng seryosong tanong hinggil sa due process at sa karapatan ng pamilya ng yumao. Ito ay kahit wala pang kasong naisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Ipinaliwanag din ni Libiste kung bakit itinuturing na napakahalaga ng naturang cellphone at iba pang electronic devices ng yumaong opisyal sa patuloy na investigasyon. Nasa devices niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertions. Yun sa mambabatas, ang impormasyong ito ang dahilan kung bakit nananatiling kritikal na ebidensya ang mga personal na gamit ni Cabral sa gitna ng mga aligasyon ng DPWH budget insertions
at flood control anomalies. Kasabay ng kanyang update, iginiit ni Libiste ang pangangailangang maging malinaw at makatao ang proseso na habang mahalaga ang preserbasyon ng ebidensya, hindi rin dapat maisantabi ang dignidad ng yumao at ang karapatan ng kanyang pamilya. CCTV footage ng totoong pangyayari ng pagkamatay ni ex DPWH Secretary Cabral lumabas na. At eto no, grabe to. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon kasi etong asawa ni Cabral ay pinaghihinalang ito daw ang gumawa at yung driver at ito daw ay ito daw ay binayaran or parang utos daw at sino ang nag-utos nito. Grabe itong pangyayari na to ngayon. Talagang gumulantang sa at lalo na rito at marami talaga nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. At dito nga may video tayo dito na ipapakita maya lamang na talagang mapagtatanto natin kung ano ba talaga yung sanhi ng or ito ba ay tinulak ba to? Ito ba ay nahulog? Ito ba ay nagpakamatay? Sinadya ba or ito ay pinatay? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. So bago tayo mapunta mundo, may mga video rin po akong ipapakita sa inyo at mga picture mapatungkol dito kay ex-DPWH Cabral. Bago nga tayo mapunta doon, may ipapakita muna ako sa inyo mga yung iba pang mga balita sa bansang Pilipinas. Kagaya lamang nito na baka nakakalimutan na rin ng iba to. Ito hindi ko katulad ho nito. Etong viral video ni Martin Romualdez at etong isang congressman at yung paring isa sa mga pare na bumabatikos kay BP Sara Duterte. At dito nga kitang-kita ho sa video na may mali marang may inabot na bag. At kitang-kita natin sa baba yung bag na yan. So ito po ay viral ngayon na pinag-uusapan din kung ano ba daw yung ibinigay ni Martin Luther Romualdez diyan sa tawag dito diyan sa pari na yan. At ginagamit ngayong kasangkapan ng yung ibang mga pari ngayon para labanan ng mga Duterte or batikusin ng mga Duterte. So yung ibang pari ginagamit nila. Buti hindi nasunog dyan si Romualdez, no? Nasa loob siya ng simbahan, no? Kasama niya pa yung isa sa mga bataan niya. Father, dapat pinag-bless mo si Romualdez, ha? Pinagdasal mo na naway magnakaw pa siya. Naway magnakaw pa siya ng marami. Oo. Dito naman tayo. Eto, baka nakakalimutan nyo na, ha? Kasi ngayon din po ngayong araw na din po ngayon ay etong si Diskaya ay kinulong na. At eto nga ulitin natin etong kataga na to, no? Wala ang mga Diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nasa baba, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na nila yan. Ang nakakalungkot lang din ho ngayon hindi naman ho tayo nasasaktan doon sa pagkakulong ni Diskaya. So, kasi sila, rin po sa kanila yan na tawag dito, talagang kailangan nilang gawin yan at kailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawang pagnanakaw kasi kasamahan ho sila. Ang problema lang ho dito dito nga yung tila nga ba nangyari ng mga kabalits natin talagang kailangan isakripisyo ang mga umanoya itinuturo dito na talagang sangkot sa anomalya na kung saan nadikdik na kailangan na talagang ikulong ito o tuluyan na ang pagbayaran ang kanilang pagkakasala. Ang tanong dito yung pinakapinuno nasaan na talagang makukulong ba o mahuhuli ba ito, no? At yun, tuloy pa natin. Yung maliliit nga lang. Kasi nga, kagaya nga dito sa litratong to nasa dulo lamang ng isyong ito ang mga Diskaya. Ang pinakaulo nito mga malalaya pa rin katulad ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez at ni Saldico. At syempre si Bunuan pa.
So etong mga talagang tinuturing na mastermind, sila malalaya pero yung mga nasa dulo ng issue nakakulong na. Ang malupit dito, ginagawang achievement ngayon yan ng palasyo. Ginagawang achievement yan yung pagkakulong ng mga diskaya. Utay na pero yung pinsan niya hindi niya mapakulong. Ayun, ulitin ha. Lagi nating tandaan to ha. Walang mga diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. Kailangan yung tandaan yan. Yan ang dapat yung alalahanin araw-araw. Okay, dito naman tayo sa isa. Oo, eto. Oy, kamusta na to? Ang dami ng issue na lumalaganap sa bansang Pilipinas. Parang nakakalimutan na ata natin ito. Yan oh. Mga ninakaw po yan ha. Oo, at mamaya pag-usapan ho natin itong SSS funds na to. Ha? Itong SSS fund na to ha. Pag-usapan natin yan. Oh, grabe yung pera to. Asan na kaya to, no? Siyempre, kailangan natin kalampagin to. Pera ng taong bayan yan. Kaya dapat, pinupuna itong mga, at dapat dito tayo nakasentro sa, na to, sa issue na to. Itong, yan, o katulad yan, 241 billion, 500 billion. Ang daming bilyones. Pero naghihirap ang Pilipinas. Ganong kalupit. Yun nga, no, ang daming pera nga talagang pinapakawalan na sa ating bansa. Subalit nga yung katotohanan tila nga ba mahirap pa rin yung ating bansa dahil nga sa gantong sitwasyon o yung mga nakawan o yung korupsyon na nagaganap. Isa to sa talagang nagbibigay ng matinding kahirapan sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. At eto na nga si Father. Si Father na dating tumitira ng food run. Si Father na ginagamit para labanan ang mga Duterte. Ang tanong, magkano, Father? Father, how much? How much, ha? Baka naman, Father, ha? Pamasko lang dyan. Baka naman, ha? Masyadong yumuko yung camera natin. Ibaba natin konti. Father, how much? Hina. Ay, nako. Ba't kaya mga pari ngayon, no? Nagpapadala sa mga politiko? Hindi, nakakabuisit lang din talaga ngayon dahil itong mga kaparian natin, imbis na ng Panginoon Diyos, ng ating Panginoon, anak ng teteng, nakasentro lang dito sa politics issue. Hindi ko alam kung anong napapala nila dito. Kung ang mga Duterte, ang pinoprotektahan ay yung mga biktima ng mga adik. Yung mga biniktima ng mga adik ang ipinagtanggol ng mga Duterte. Ito, ang pinagtatanggol nito, yung mga adik. Ito pa nga yan May sabi yan dito, ito. Isang netizen ang nag-comment. Incredible! Sana kasi, pari ka. Kung in-expose mo rin sana ang mga criminal act ni Marcos tulad ng active na drug addict ayon kay Amy, magnanakaw ng trilyones ayon kay Saldico, huwag kang one-sided at focus sa Duterte lang. Ipagtanggol ni Duterte ang mga inosenteng biktima ng mga durugista, hindi ang mga kriminal na durugista. Yan, ganyan sana para hindi ka mukhang bayaran. Tinago lang natin yung pangalan nung nung netizen, syempre mahirap na, no? Baka makasuhan din tayo. Pero ito, napakatotoo po ito. Kasi itong si Father kasi, ay talagang napapaisip. Kaya nga, di ba, ang tanong natin sa kanya ay, Father, how much? Kasi nga, biruin mo ang daming in-expose mapatungkol kay Marcos, pero nakatuon lang sila sa mga Duterte. Kagaya lamang nitong papakita ko sa inyo. Kagaya lamang ho nito, di ba? Hindi ho nila, hindi nila sinisita to. Ang dami na, sa tutusin, kulang-kulang pa nga to Kahit isa man lang sana dito si tayo nila, pero wala, tikom yung bibig nila sa isyong to. Tapos nakapokus tong pari na to sa mga Duterte. Sino pinagtatanggol? Tayo ba? Tayo ba pinagtatanggol nito? Karapatan ba natin? Hindi. Karapatan ng mga adik ang pinagtatanggol niya.
Kagaya nga sa sinabi dito, no, sa post na to, kagaya sa sinabi dito, ito ay talagang itong pari na to ay one-sided, talagang nakatuon lang siya sa mga Duterte. Kaya nga napaghahalataan na ito ay binabayaran. Ang masakit lang diyan, kung si Auntie Claire ay kinakahiya ng community ng mga lawyer dahil sa kabubuhan. Ito naman tong pari na to nakakahiya. Kinakahiya din to ng ibang mga kaparian. Dahil hindi Grabe naman na talagang ito nga si Auntie Claire kinakahiya na ng mga kaabugaduhan, no? At may mga pari na nga ikinakahiya rin yung tila nga ba kaparian, no? Na yan na nga talagang nagiging sitwasyon ngayon ng sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. trabaho ng mga kapare na mag-alay or sumunod or magsunod-sunuran or makialam sa awayan ng politiko. Ayun yun. Villanueva pa pala to. Kita ka mag-anakan pa namin. Ay, kamag-anak pa namin Villanueva, hindi pala. So yan, no? Grabe dito, no? Una-una dito pa lang sa in-expose ni Aimee nga. In-expose ni Saldico, wala silang react. Dito sa nakawan dito sa mga pera to, wala rin pa rin silang react. Hindi sila nagko-komento. Kaya nga talagang masasabi mong mga bayaran. Bayaran yarn. Dito naman tayo. Eto pa. Oy, Father? Asan na si Father? Father, eto, dami pa niya, no? Father, baka gusto mong silipin din to. Baka sakaling, to, free lang ba to? Okay lang ba to, Father? Hindi ba to karapat-dapat na sitahin? Yung 120. Ngayon ko lang napagtanto, Father, na mas malaki pala ang 125 million kesa sa bilyones na ninanakaw ni Marcos Jr. Okay. Mas malaki pala yun. Baliktad na pala ngayon. Oo. Kasi ang pinaglalaban ni Father, yung 125 million na confidential pa ni BP Sara. Yun yung yun yung pinaglalaban niya rito. Oo. Pero dito, tahimik siya dito. Tahimik siya dyan dito sa isyung to. Ngayon ko napagtanto na mas mataas ang milyon kaysa sa bilyon. Ano ba naman yan, pari ka, tas tanga ka pa? Nakakahiya lang talaga at nakakainsulto tong pinagagawa ng mga pari na to. Nakakahiya dahil syempre, isa sa mga respetadong reliyon ng Katoliko, tapos binababoy lang nitong mga hindot na to. Ang masaklap pa niyan, dating adik. May post naman to si Father na wala na ba daw karapatan na magbago ang lahat. Meron naman, Father. Oo. Meron naman, lahat naman ho tayo may karapatan na magbago. Kaso ikaw kasi, Father, pinagbigyan ka na nga na magbago ka, puta na sinisira mo na naman ngayon. Pinagbigyan ka na ng itaas na magbago ka, Father, pero sinisimulan mo na naman. At sino ang kinakampihan mo? Walang iba kundi yung mga adik na katulad mo. Pinagbigyan ka na Andiyan ka na sa posisyon na pari ka. Pari ka, magbago ka, magserbisyo ka, magserbisyo ka, ipalaganap mo ang kautusan ng ating Ama, ng Diyos, ng kung ano-ano pang mga kautusan na dapat malaman ng publiko. Pero ang nangyayari, anak ng teteng, nakapokus ka dun sa issue na hindi mo naman dapat pinapakailaman yun. Nakakahiya bilang isang bininyagan ako sa pagiging Katoliko. Pero nakakahiya ako na may ganitong pare na ginagamit siya or ang hilig nyo sa gamit. Ang hilig nyo sa paggamit, no? Nahalata ko. O kayo lang din nagagamitan. Ay, nako, Father. Nakakahiya. Sabi ko siya, tigil mo na yan, ha? Pero depende na lang kung malaki bigayan. Talagang, kahit naman di sino, di ba? Sabihin na natin na pag binakbakan mo si BP Sara, additional 10 million. Aba, putang. Kaya yung iba, di ba, atat lagi na ma-expose sila, na binabanatan nila mga Duterte, may mga ceremony sila laban sa mga Duterte, may mga ilalabas sila laban sa mga Duterte. Kahit itong kay Madriaga, malamang sa malamang bayad din to
Talagang nagpapaligsahan yan sila dyan. At 'di ba, sa mga ibang video natin na panaginipan natin yan, na kung sino ang mas madiin bumanat sa mga Duterte, siya yung mas malaking talent fee. Kapag madiin ka, talagang mo na parang naapektuhan yung pangalan ng Duterte, malaki-laki yung talent fee mo. Ito si Father, medyo kaya itong mga to laging umi-expose, laging nagpapakita, laging nagpapa-interview para attendance nila yun yung mga interview nila sa mga media, sa ibang mga bayaran na media, attendance nila yung kay bossing nila. Uy boss, eto na yung entry ko para sa kasiraan ng mga Duterte. Sana may bonus. Yan ang gawain nila. At dito na nga tayo kay ito naman yung opinion ni sumabit. Ito yung sinasabi ni opinion ni Congressman Libiste. Protektahan ng mga testigo ng DPWH at pangalanan ang kanilang dokumento. May listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May kopya nito kung lumabas lang ito tapos na ang mga investigasyon. Yun nga at napanood ko nga rin dito sa sinabi ni Congressman Libiste na etong si Yusek Cabral ay may mga computer to at parang ninakaw or parang yung mga dokumento, yung mga insertion yung mga proponents ay parang mga pinagtatapon na or pinagsisira na para wala nang makuwang ebidensya, yung wala nang lumabas na ebidensya laban sa mismong mastermind. Pero ito kahit naman na din na nakuha na nila yung hawak ni Yusek Cabral na mga dokumento, alam naman na ng buong Pilipino kung sino talaga ang mastermind sa nangyayaring nakawan ngayon. Ang masakit nga lang dito, iniisa-isa silang pinapatay. Para hindi na sila makapagsalita. Kaya eto, Congressman Libiste, ang tanong lang dito, bakit mo alam at bakit mo nalaman na mayroong mga dokumento na hawak? Sabagay, Yusek nga naman to. May punto dito si Congressman Libiste kasi Yusek syempre isa yan sa may mga alam talaga at dito dumadaan din. At isa si Yusek Cabral sa may mga may hawak ng mga matitinding ebidensya laban sa kay Churarat. Kay sa mastermind ng nakawan dito. Mamaya natin yung isa-isahin natin yung mga ebidensya at yung sa video na ipapakita ko sa inyo mamaya. At dito naman ang salita naman si Ombudsman Remulla. Boying inutusan ng mga otoridad na i-secure ang mga gadget ni Yusek Cabral. Patay na. So dito sabi ni so ibig sabihin totoo nga talaga na merong mga ebidensya na hawak si Yusek Cabral. Kasi dito sinabi ni Boying na yung mga gadget ni Yusek Cabral ay kailangan ma-secure, mabantayan ng maayos dahil nandoon ng mga ebidensya. Grabe. Pero eto may hinala ako dito Etong mga ebidensya ni Yusek Cabral ay may pinagbigyan na siyang tao. Kalat na ho ito. Kalat na to. Kalat na tong mga dokumento na to. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para mailabas to. Kaya din siguro, kung halimbawa man nagpakamatay nga talaga si Yusek Cabral or pinatay siya, kung halimbawa mang nagpakamatay siya, maaari nga na baka, sige, tapusin ko na yung buhay ko at least, naikalat ko naman na yung mga ebidensya para sila na yung maglabas. Pero sa balang araw lalabas to, lalo't buhay na yung inilaan dito.
ang naging kapalit. May ano talaga, may darating ang panahon na lalabas at lalabas yan. Inutos ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad ng Benguet na kunin, ingatan at i-preserba ang lahat ng gadget ng yumaong dating DPWH Yusek Cabral. Ewan ko ba kung magtitiwala pa ba ako dito kay Remulla? Parang di nakapani-paniwala si Remulla, no? Dito nga ng mga kabalits natin, at tila nga ba marami na nga hindi naniniwala umano. Dito nga kaya Remulla na kung saan maraming duda no sa nagiging galawan o nagiging hakbang nito umano ni Remulla. At kayo, kung naniniwala pa ba kayo sa nagiging tugon o mga nagiging hakbang umano nito ni Remulla, lalong-lalo na patungkol nga dito no kaya Cabral. At yun, tuloy pa natin. Tapos mga ilang araw, biglang pag hinanap tong mga gadget na to, hindi na naman niya alam. Yun yung masaklap dun eh. Sasabihin ay wala akong alam dyan. Kasi bandang huli talagang hahanapin tong mga gadget na to kasi nandyan yung mga ebidensya. Ang masama niyan, pipiliin na yung mga pwedeng lumabas yung mga pangalan dun ni ganito, ni ganyan. Yun yung itatapon. Tapos yung mga ititira doon, yung pwedeng idikit na naman sa mga Duterte. Yun na naman. At may video nga ako napanood ni Auntie Claire na sinasabi niya na parang ang pinapalabas niya parang mga Duterte daw ang nagpatumba kay Yusek Cabral. Sabi ko, hanit naman. Sabi ko, Auntie Claire, grabe talaga imahinasyon mo. Parehas na parehas kayo ng boss mo. Ang lawak ng utak niyo sa mga imahinasyon. Anak ng teteng na yan. Kasi may live siya, sabi niya, may mga dokumento daw na hawak si Yusek Cabral laban sa mga Duterte. Lalong-lalo na daw kay Pulong Duterte. Ang issue dito, mahanap yung mga dokumento ni Yusek Cabral, malaman kung nagpakamatay ba siya or pinatay siya. Yan yung issue. Anak ng timang, Duterte na naman eh. Di Auntie Claire, yung totoo. Gusto mo bang malahian ka ng mga Duterte? Hindi, yung totoo. Inom lang ako tubig, ha? Nahihiwagaan na ako kay Auntie Claire eh. Parang gustong malahian ng Duterte. Alam mo yun? Ultimo sigurong pag-ungol nito, Duterte. Pagkagising, Duterte agad nasa isip. Lahat na lang ng bagay, dinikit sa mga Duterte. Anak ng teteng, baka tingin mo sa asawa mo, kamukha ni Pulong, ha? Baka tingin mo sa asawa mo, kamukha ni Baste, ha? Malayo. Anak ng timang naman. Sana no, siguro abalang araw tong si Auntie Claire. Kawawa to. Dito na sa totoo lang, kahiya-hiya to. Kung ako man ang magiging kamag-anak ni Auntie Claire, itatanggi ko to eh. Dahil sa totoo, itatanggi ko to. Sabihin ko, hindi ko kano-ano yan. Kahit siguro yung ibang, tingnan mo, kahit anong research mo, ako nagre-research ako, wala akong mahanap na nagpapakilalang kamag-anak ni Auntie Claire. Siguro nahihiya din sila sa pinaggagawa nun eh. Kaso sabi nga nila, nagiging tanga ang isang tao dahil sa pera. So, normal na yun dito. Normal na yun sa Pilipinas ngayon. Ang daming mga lawyer, katulad ni Auntie Claire, ng iba dyan na kung titignan mo sila mga professional, pero bandang huli, nga. Kasi nga, dahil sa pera, natatakpan yung kanilang katalinuhan. Nagtatanga-tangahan. Di ba? Nagtatanga-tangahan. So, talagang obvious na ngayon na nangyayari yan. Ay, dito naman tayo kay Ombudsman. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan pa ba natin to. Medyo nakakatakot na rin kasi ito si Ombudsman Remulla. At alam naman na natin kung sino nag-appoint dyan. Pero malay nyo naman din naman, etong si Remulla, baka bumawi din. Baka naghahanap lang din ng tiyempo to para traido rin naman si Marcos Jr. So, yan yung abangan natin, ha? Oo. Nauna pa si Cabral kay Remulla, no? Sayang.
Sorry. May biglang lumasok sa isip ko eh. Iba talaga mga demonyo, ang titibay ng buhay. Eto ha. Sa mga nilaglag at ilalaglag nila sa flood control corruption na ito, magsalita na kayo. Hanggat maaga pa dahil yan ang natitira ninyong alas sa kanila. Hindi malabo na isahin kayo dahil mapapahamak sila sa pagkanta nyo. Grabe, no? Pero totoo to ha, itong sinasabi ni Attorney Rowen Aguan. So kaya yung mga may alam dyan, dapat magsalita na talaga din kayo. Kasi once na maunahan kayo, wala na talaga. Hindi nyo na kayang yan. Hindi katulad niyan. Ano pa ba ang malalaman natin kay Yusek Cabral? Patay na siya. Rest in peace sa kanyang sa kanya at sa kanyang buong pamilya. 'Di ba? Condolence. Tayo ay kahit na involved siya rito sa nakawan na to, syempre hindi pa rin natin kagustuhan na may buhay na mawala dahil alam naman natin na si Ama lang dapat ang si Ama lang ang dapat magdesisyon yan. Ngayon, dapat nga talaga din magsalita na yung iba't ibang mga nakakaalam kung sino talaga yung mastermind sa isyong ito. Kasi nga sa panahon nga ngayon parang kasi kamakailan lang yung mga engineer at ibang mga kontraktor yung tinutumba. Ngayon, mismong yung palaki na ng palaki, pataas na ng pataas. Yung mga tao katulad nito ni Cabral na marami nga nagsasabi na hindi siya nagpakamatay, kundi ito ay pinatay. Maraming nagsasabi na sobrang daming alam ni Yusek Cabral. What if pa yung iba? Lalong-lalo na katulad niya si Bunuan, asan na? Gagawa tayo ng isang video kay Bunuan ha. At kay Kiko Barsaga. Abangan niyo yan sa susunod natin mga video. Kaya dapat magsalita na kayo. Gayahin niyo yung ginawa ni Saldico. Kahit papano, malalaman ng talagang ng publiko yung mga hindi pa natin nalalaman at kung sino-sino yung mga yan. Malalaki kasi ang mga dito, malalaking pangalan ng involved dito sa isyong to. Kaya talagang kayang-kaya nilang pero grabe no? Biruin mo para wag lang silang mabisto, kaya nilang pumatay. Ang tindi no? Yun yung pinakamatindi doon. Para lang sa katahimikan, para hindi lang mabisto ang kanilang pagiging kawatan, papatay sila. Ewan ko na lang kung sino yung mga susunod, pero ayon nga sa iba, sunod-sunod na nga daw ito. Dahil para manahimik at pero alam naman na ho natin kung sino talaga ang mastermind. Ang pinupunto ho natin is mas lumabas pa at mas pagtibayin pa yung mga ebidensya para doon sa itinuturong mastermind ng mga nakawan na nangyayari sa Pilipinas. At ito naman, ang isang Remulla, si the Mr. Loverboy. Sabi niya rito, sumailalim pa rin siya sa autopsy at DNA test para matiyak na siya nga talaga. Iyon. Baka budol-budol to eh. Yan parang nagparitoke. Tapos, ganun ba yon? Takot ka na sa budol, Remulla? Nanawa ka din sa pagbubudol, umpisa pa lang binudol ka na ni Marcos. Nananawa ka na pala ngayon. Pero ako naman, dito nga sa autopsy na to, dito may point naman si Remulla na baka mamaya palabas lang na hindi na nagpakamatay, ganyan. Pero ako naman, nakakasiguro ako na si Cabral nga talaga yon. Ang dito, yung autopsy ng pagkamatay. Tsaka posibleng posible talaga kasi may mga picture tayo papakita dito na takot si Cabral sa matataas na lugar. So, paano niya nakuha na tumungtong doon? Sobrang taas nun. Tsaka, first time in history sa Pilipinas na dyan sa Benguet, puro sasakyan ho ang nahuhulog dyan. First time lang po na tao pero walang sasakyan na nahulog. Sa totoo lang maraming ang memes na lumalabas na kauna-unahan sa kasaysayan yan.
Kaso may sinabi ang asawa ni Cabral mapatungkol dito sa autopsy at sa DNA test na yan. So mamaya natin papakita sa inyo. Mamaya ha. Eto yun sinasabi ko kanina. My biggest phobia is ang pinakamalaki niyang kinakatakutan niya ay yung matataas na lugar. Ito yung sinabi ni former DPWH Yusek Cabral nung siya ay nabubuhay pa. Kaya ngayon nagtataka ang taong bayan na paano siya papatong doon sa mataas na lugar na yun. May phobia siya sa matataas na lugar. At dito may papakita nga ako sa inyong video. May papakita nga ho ako sa inyong picture. Ito yung isa daw ng mga ebidensya. At ayun. Ayun po daw si Yusek Cabral. At ito po yung kanyang driver. Bago mangyari yung insidente, nagpicture pala tong driver. At makikita kung nasaan si Yusek Cabral. Ang tanong, isusum natin kung siya ba talaga to. Titignan natin kung siya nga talaga to. Pero parang siya naman, kahit din dito sa cellphone ko, dito rin natin, try din natin na i-zoom kung si Yusek Cabral. Mukhang siya naman din talaga. Kaso dito, ang problema kasi, ang nakakapagtaka dito, bakit iniwan ng driver yung amo niya dun? Sabihin na natin, sige, hayaan siya mapag-isa. Pwede naman lang dun lang siya pumunta sa unahan. Bakit ba dyan? Na alam niya naman na delikado. Diba? So talagang nakakapagtaka at something smell fishy nga daw. Sabi ng iba dahil nga may picture pa talaga. Nagpicture pa itong driver. Maraming mga bali-balita na lumalabas na kasabot ng driver, kasabot yung asawa, or niligtas daw ni Yusek Cabral yung pamilya niya kasi pag once na hindi daw parang ang mangyayari magpakamatay ka, maliligtas yung pamilya mo para wala nang mailabas ng mga ebidensya. Gito ganyan. At marami din naman nagsinasabi na nagpakamatay. Kaso paano nga siya paano siya tatalon diyan? Dito nga sa na to, may phobia siya sa matataas. Yun yung isa sa mga umaano sa utak ng taong bayan na paano siya pupunta dyan, paano niya matitiis yung ganyan na pag-upo, may phobia nga siya, may nga siya sa mga matataas. Yun yung isa sa katanungan yan. At yan nga mga kabalits natin, mga ilang naging tampok dito nga sa Pinas News Insider na kung saan ito nga, yung mga nagiging issue patungkol dito kay Cabral at yung ginagawang hakbang nga ni Sekretarya Remulla nga na kung saan patuloy sa talagang nais na matukoy o talagang nais malantad ang katotohanan sa mga pangyayari o kaganapan o yung totoong naging dahilan din ng pagtalon nito ni Cabral patungkol nga sa talagang dapat bang paniwalaan pa ito nga si Remulla sa kanyang mga nagiging mga pagpapahayag at mga pagpapahayag o mga nagiging hakbang ukol nga rito at mga iba pang issue na kinakasangkutan nga nito ni Remulla. At iba pang mga patungkol mga pahayag at mga pagtugon dito at kayo na lang bahala nga magkomento. Paano na nais pang ikomento patungkol dyan? At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Ito muli ang Yo Dipunggol. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.